Hello po mga kababayan, si Dante Marabilla. So right now, busy-busy yung ating mga prosecutors at yung defense ni Sara Duterte kasi pre-trial conference ngayon mga kababayan. Sa impeachment impeachment trial ni Sara Duterte. So sa pre-trial conference mga kababayan, ito yung mga bagay na take up stipulation of facts and simplification of issues, marking of documentary or real evidence and waiver of objections or admissions on evidence, number and identification of witnesses, setting of trial dates, proposed sequence for the presentation of evidence, and possible modification of the order of trial. And such other matters as will promote a fair and expeditious trial ng kaso. Itong proceeding na to ginawa to ensure a smooth impeachment trial na naka-schedule po on July 6. So tuloy-tuloy na po mga kababayan ang impeachment trial kasi hindi umobra yung mga panggugulo. Hindi umobra yung panggugulo ng mga Duterte senators. Harap at harap si Sara sa trial. Hindi na siya makakaiwas. O ngayon, as usual, tulad ng nangyari, mga kababayan doon sa impeachment hearing sa Congress, absent si Sara. Dito sa pre-trial conference, wala din si Sara. Yung mga abogado lang niya palagi. Pag mga seryosong question mga kababayan, laging absent si Sara. Sabi ko sa inyo. Pero sabi dito sa balita, gusto niyang maging witness si Trillanes at saka si Madriaga. Ayan o. Duterte camp wants Trillanes, 40 others to testify in impeachment trial. Sabi dito, alleged copies of the pre-trial brief from Duterte's camp sent by sources to Inquirer on Tuesday showed a long list of documents and personalities that the defense panel want to admit as witnesses for the impeachment trial. Trillanes and Madriaga, two individuals who were resource persons when the House Committee on Justice heard the complaints against Duterte, were among the high-profile names included in the defense list of witnesses. The respondent intends to present the following witnesses: Ramil Madriaga to disprove the allegations in the articles of impeachment, identify documents, and prove such other relevant matters related to foregoing, the defense pre-trial brief said on page 22. Antonio Trillanes anya to disprove the allegations in article of impeachment, prove that the allegations in the articles of impeachment are mere conclusions of law. In fact, identify documents and establish such other matters related to the foregoing. Aside from the two, the following personalities or possible representatives of their offices were also identified as possible witnesses. Kasama si former Executive Secretary Lucas Bersamin, former Budget Secretary Amina Pangandaman, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura, Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office, Attorney Gloria Camora. Bakit niya Mr. Maravillas, kasama si Trillanes? Di ba si Trillanes at si Madriaga, mga accuser, kasama sa nag-aakusa kay Sara Duterte? Wala na sila siguro mga witnesses na maipipresent, kaya kung ano yung witness ng prosecution, yun din yung witness nila. Hindi, may tinatawag
kasing hostile witness. Iko-cross-examine yon para i-disprove yung akusasyon mismo ng witness. So isasalang yan, mga kababayan doon sa trial as a hostile witness. Tapos mayroon ding mga accomplices na witness or itong yung tinatawag na expert witness. Kaya makikita ninyo yung mga isasalang na witness, kasama doon si Trillanes. So ganun po, isasalang siya ng prosecution at isasalang din ng defense. Iko-cross-examine siya ng defense counsel to prove na yung kanyang mga sinasabi against the Vice President hindi totoo. Ganun lang po yon, mga kababayan. Kaya may nilista na mga witnesses, both the prosecution at minsan pari-parihas yung mga pangalan then ng defense mismo. So sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, yung Senate has an impeachment court received on Monday both the defense and the House prosecution's pre-trial briefs para sa impeachment ni Sara Duterte. At ngayon po, yung pre-trial conference. So, Mr. Maravillas, ang masasabi mo ngayon? Solve. Pero sa tingin natin, mga kababayan, ito analysis natin. Itong pre-trial brief at listahan ng mga testigo ng defense, mga kababayan, tingin ko palabas lang ito. Another circus. Di ba? Nilista niya napakahaba-haba na listahan, mga kababayan, ng mga witnesses. 40 witnesses. So malamang ito ay isang desperado na strategy para lituhin yung publiko, patagalin yung paglilitis at siyempre itago yung katotohanan tungkol dito sa issue ng misuse of public funds at yung alleged hidden wealth ni Sara Duterte. That could be, mga kababayan, demotivation sa pagsubmit niya ng napakahabang listahan ng mga witnesses. Ang dami, kung sino-sino, mga kababayan, kasama yung si Lucas Bersamin, kasama. Ayan former Executive Secretary Lucas Bersamin, former Budget Secretary Amina Pangandaman, pati si Boyeng Rimulya, testigo niya, pati si NBI Director Matibag, testigo niya. Di ba? Ayos na ayos. Pati si Trillanes na witness ng defense o ng prosecution, isa sa mga nag-ako sa kanya, testigo din niya. Ayos. Malamang ang intensyon gawing teleserye lang ang impeachment trial na isang sagrado at seryosong mekanismo ng ating konstitusyon sa pananagutan, mga kababayan, ng isang mataas na opisyal. So itong paglilista ni Sara Duterte ng mahigit sa 40 na mga testigo ay malamang isang taktika niya para patagalin yung kaso, yung trial, at iwasan ang mabilis na pagpapalabas ng katotohanan, mga kababayan, sa kanyang confidential funds. Gagawin sigurong teleserye. O di ba, mga kababayan? Isa po siyang gasgas na dilatory tactics o taktikang pampatagal sa proseso ng korte. So, tingin natin hindi ito paghanap ng katotohanan. Isa siyang malisyosong tangka na barubahan ang kalendaryo ng Senado. Patagalin ang paglilitis at takasan po yung agarang pananagutan sa bilyong-bilyong anomalya, mga kababayan. So ayon, mga kababayan, sa rules ng impeachment, dapat sagutin ng nasasakdal ang mga partikular na paratang tulad po ng salin at saka ng pondo. Hindi ang magreklamo sa mga reklamo ng kabilang panig
Ang sagot ng mga akusado ay dapat po na tumugon ng direkta sa mga partikular na paratang at reklamo. Sa ilalim po ng rules of impeachment, obligado yung nasasakdal na sagutin po yung mga akusasyon punto por punto. Ganun lang po yon. Dapat simplified lang. Sa pag-question sa mga intelligence reports, financial intelligence reports, pinatutunayan lang ng kanyang kampo na layunin ng kanilang layunin nilang harangan ang paglabas ng mga tunay na bank transactions. Ang desperado mga kababayan na harangan at questionin ang mga opisyal na financial intelligence reports, isa po siyang malinaw na pagtatago ng ebidensya o suppression of evidence. Sa prinsipyo ng batas ayon sa mga legal experts, kapag tinago mo yung ebidensya, may matinding hinala na mapanira ito sa iyo. Takot sila na lumabas yung mga bank trails dahil yung mga record po ng bangko ay hindi po siya nagsisinungaling. So ang pag-ain mga kababayan ng mga petisyon para ibasura ang impeachment gamit yung mga technicality, nagpapakita na takot na harapin ang mismong katotohanan. Ganon lang yun mga kababayan. Desperado po siyang maniobra. Ipinapakita nito mga kababayan na wala talaga silang totoong depensa sa pinakang merito ng kaso. So kung wala kang itinatago, dapat harapin mo ang paglilitis. Sa halip na magtago sa mga technicalities na harang ng Korte Suprema. Ngayon, ang pag-atake naman ng kanyang mga kaalyado mga kababayan sa House Prosecution ay isang strategy para isipin ng publiko na ito ay isang labanang politikal at hindi issue ng pagnanakaw sa bayan. So nakikita natin mga kababayan, ang listahan ng mga depensa ay walang legal na bigat. Ito po ay tingin natin isang huwad na naman na palabas para lang lumika ng ingay at umiwas sa katotohanan. Mahaba ang isinumiting 60 pages na pre-trial brief ng depensa. Ngunit kulang na kulang po sa direktang sagot. Ito mga kababayan, ang haba-haba ng sinabmit nila. Yan, ang haba-haba. Yan, ang daming mga witnesses. Kita ninyo? Ito yung sinid sa atin ng ating source. Sagot ng defense. Yan, grabe, ang haba-haba. Names ng mga witnesses. Yan, submitted ng kanilang abogado. Yan, pirmado ng kanilang mga abogado. Ang dami-dami niya, Mr. Maravillas. Sabi ng prosecution, wala man na niya. Walang direktang sagot. Doon sa articles of impeachment, the same non-answer. O, di ba, mga kababayan? Yan na niya, Mr. Maravillas, yung papel ni Attorney Matibag ng NBI. Sabi dito po, Attorney Melvin Matibag and or representative, official, and or employee, whether former or current of the NBI, to disprove the allegations in the articles of impeachment, establish the allegations in the articles of impeachment are mere conclusions of law. In fact, identify documents and prove such other matters related to the foregoing. Yan nakalagay dito. Si Amina Pangandaman, sabi dito, in or official, to disprove the allegations in the articles of impeachment, prove that the allegations in the articles of impeachment are mere conclusions of law, and in fact, identify documents and establish such other matters related to the foregoing.
Yun lang. Ano, Amina Pangandaman, tapos si Crispin Rimulya, pare-parehas po. To disprove the allegations in the articles of impeachment, prove that the allegations in the articles of impeachment are mere conclusions of law and in fact identified documents, and establish such other matters related to the foregoing. Pare-parehas po. Yan o, Lucas Bersamin and O representative, parehas din. To disprove allegations in the articles of impeachment, prove that the allegations in the articles of impeachment are mere conclusions of law and fact, identified documents, and establish such other matters related to the foregoing. Ramil Madriaga, to disprove the allegations in the articles of impeachment, identified documents, and prove such other relevant matters related to the foregoing. Wala mang sinagot. Puro lang ganon. Talagang ang intensyon po, ubusin lang yung oras. Dilatory tactics, mga kababayan. Ay, nako. Ang articles of impeachment, ito po, culpable violation of the Constitution, graft in corruption, betrayal of public trust, through systematic liquidation, misuse, misappropriation, and irregular of confidential funds amounting to 500 million under the office of the Vice President and 112.5 million under the Department of Education. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust when Duterte amassed unexplained wealth. Manifestly disproportionate to her lawful income and earnings during the incumbency as public official. Bribery, graft in corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust when she gave monetary gifts or payments to elected officials to include the violation and circumvention of procurement and other related laws. Culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust by contracting for the assassination of the President. Yung pagbabanta sa ating Pangulo, First Lady, tapos kay Speaker Martin. Wala man silang ina-address na specific defense dito sa specific accusation. Anyway, so malinaw po mga kababayan ang ibig sabihin kung bakit ganon. Napakabigat ng mga ebidensya kasi ng prosecution.